Ang malamig na sahig na gawa sa marmol ang unang naramdaman ni Isabela sa kanyang pisngi. Kasunod nito ang matinding kirot sa kanyang tiyan, isang sakit na hindi niya pa naramdaman kailanman. May mainit at malagkit na likido siyang nalasahan sa kanyang bibig. Dugo. Ang baby ko. Agad na napahawak ang nanginginig niyang kamay sa kanyang sinapupunan. Huwag, parang awa niyo na. Huwag ang anak ko. Hindi. Hindi ito nangyayari. Ilang minuto lang ang nakalipas. Ang mundong ginagalawan niya ay perpekto. Isang fairy tale. Ngayon, ang fairy tale na yon ay basag na, kasabay ng pagbasak ng kanyang katawan sa sahig. At ang halimaw na sumira ng lahat ay ang prinsipe sa kanyang kwento. Edward, mahinang bulong niya, nagbabaka sakaling isa lamang itong masamang panaginip. Ngunit ang malamig at walang emosyon na mga matang nakatitig sa kanya mula sa itaas ay totoo. Ang mamahaling leather shoes na ilang pulgada lang mula sa kanyang muka ay totoo. Hindi ito panaginip. Ito ang kanyang asawa. Damn! Kanina lang, ang lahat ay puno ng liwanag at musika. Nakatayo si Isabela sa gitna ng grand ballroom ng isang 5-star hotel na papaligiran ng mga pinakamayayamang tao sa Pilipinas. Ang mga chandelier ay kumikinang na parang mga bituin. Ang tunog ng violin ay pumupuno sa hangin. Hawak niya ang kanyang tiyan, kung saan natutulog ang kanilang anghel na hindi pa isinisilang. Sa bawat sipa nito, napapangiti siya. At sa kanyang tabi, nakatayo ang dahilan ng kanyang kaligayahan, si Edward Kane, ang kanyang asawa, isang bilyonaryo, isang henyo sa negosyo, at sa paningin ng lahat, ang pinakaperpektong asawa. Pinagmamasdan niya si Edward habang nakikipag-usap ito sa isang senador. Ang tindig, ang kumpiyansa, ang nangiti na kayang matunaw ang kahit sinong babae. Mahal na mahal niya ang lalaking ito. Ibinigay nito sa kanya ang lahat. Isang buhay na hindi niya pinangarap. Okay ka lang, mahal ko? Tanong ni Edward. Bumaling sa kanya at marahang hinaplos ang kanyang likod. Tumango si Isabela at ngumiti. Oo naman. Masaya lang ako na nandito tayo. This charity is important, sabi ni Edward. It's all about image, my dear. Giving back to the community. Mamaya, inanunsyo ng MC ang pagkakataon para sa mga bisita na magbigay ng kanilang donasyon para sa isang bahay ampunan. Nakaramdam si Isabela ng kakaibang kaba. Ito na ang pagkakataon niya. Gusto niyang ipakita kay Edward na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa, na hindi lang siya basta asawa ng isang Kane. Nang walang pag-aalinlangan, lumapit siya sa mikropono nang tawagin ang pamilya Kane. Bilang suporta sa mga ulilang bata, nagsimula si Isabela. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Ang pamilya Kane ay malugod na magbibigay ng donasyon na 10 milyong piso. Nagkaroon ng sandaling katahimikan na sinundan ng malakas na palakpakan. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ng mga tao at pagkatapos ay paghanga. Ngumiti siya, isang ngiting tagumpay. Ngunit nang balingan niya si Edward, ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala. Nakangiti si Edward sa mga tao, kumakaway pa nga. Ngunit ang kanyang mga mata, malamig. May galit sa mga matang yon na para lang sa kanya. Excuse us, sabi ni Edward sa mga kausap, at marahang hinawakan ng braso ni Isabela. Marahan, pero mahigpit. Nararamdaman ni Isabela ang diin ng kanyang mga daliri. Edward, masakit, mahinang sabi niya. Hindi ito pinansin ni Edward. Patuloy niya itong hinila palayo sa mata ng mga tao, papunta sa isang pribadong silid sa dulo ng pasilyo. Nang maisara ang pinto, ang maskara ng perpektong asawa ay tuluyang nalaglag. Anong karapatan mong gawin yon? Kalmado, ngunit puno ng pagbabanta ang kanyang boses. Aakala ko matutuwa ka, nanginginig na sagot ni Isabela. Para sa charity naman yon, Edward. Para sa charity? Tumawa si Edward.
Isang tawang walang saya. O para sa'yo, para mapansin ka, para maramdaman mong importante ka? Hindi. Ginawa ko yon para sa atin. Walang atin, Isabella, sigaw ni Edward. At sa unang pagkakataon, nakita ni Isabella ang isang halimaw sa kanyang mga mata. Mayroon lang ako. Ako ang nagtatrabaho para sa perang yon. Ako ang nagbibigay sa iyo ng buhay na meron ka. At tapos, tatayo ka doon at ipapamukha sa lahat na para bang pantay lang tayo? Sorry, hindi ko sinasadya. Umiiyak na sabi ni Isabella. Napaatras siya hanggang sa mapasandal sa pader. You made me look like a fool, bulong ni Edward, lumalapit sa kanya. Pinagmukha mo akong asawang sunod-sunuran lang, at yan ang isang bagay na hinding-hindi ko mapapalampas. Itinaas ni Edward ang kanyang kamay. Pumikit si Isabella naghihintay sa sakit. At dumating nga ito. Isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao niya. Napahawak siya sa kanyang pisngi, hindi makapaniwala. Ang sakit ay kumalat mula sa kanyang mukha hanggang sa kanyang puso. At nang imulat niya ang kanyang mga mata, galit pa rin ang nakita niya kay Edward. Tinulak siya nito. Malakas. Nawalan siya ng balanse. Ang huli niyang nakita ay ang sahig na mabilis na sumasalubong sa kanya. Bumagsak siya at ang pinakamatinding sakit ay sumabog sa kanyang tiyan. Doon siya nakahandusay ngayon sa malamig na sahig, duguan at wasak. Pinilit niyang imulat ang kanyang mga mata. Nakita niya si Edward na inaayos ang kanyang tuksido na para bang walang nangyari. Ngayon, alam mo na kung saan ka lulugar. Malamig na sabi nito. Nagsimulang magdilim ang kanyang paningin. Ang sakit ay hindi na niya makayanan. Ngunit bago siya tuluyang mawalan ng malay, may narinig siyang isang sigaw mula sa malayo. Isang sigaw na puno ng pag-aalala at takot. Isang boses na kilalang kilala niya. Isabella! Diyos ko, Isabella! Ang boses ng kanyang ama. Daddy. At pagkatapos, lahat ay naging itim. Ang sigaw na yon. Iyon ang unang nagpatigil sa mundo ni Robert Carter. Kasalukuyan siyang nakikipagtawanan sa isang kasosyo sa negosyo nang marinig niya ang pangalan ng kanyang anak na isinigaw sa paraang puno ng sindak. Isabella. Binitawan niya ang hawak na baso ng wine. Hindi na niya ito pinansin nang mabasag ito sa sahig. May isang bagay na mali. Isang bagay na napakasama. Tumakbo siya. Wala siyang pakialam sa mga matang nakatingin sa kanya. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Mas malakas pa sa musikang tumutugtog sa ballroom. Sinundan niya ang direksyon ng gulo, patungo sa isang pasilyo na malayo sa karamihan. At doon, sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang isang bukas na pinto. Isabella! Sigaw niya ulit. Ang kanyang boses ay basag na sa pag-aalala. Pagpasok niya sa silid, ang mundo niya ay gumuho. Nakahandusay sa sahig ang kanyang nag-iisang anak. Ang kanyang prinsesa. Ang kanyang si Isabella. Nakabaluktot ito, yakap ang sariling tiyan, at napapaligiran ng dugo. Ang maganda nitong damit ay may mantsa ng pula. Ang mukha nito ay puno ng mga pasa. Nanigas si Robert. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Sa loob ng ilang segundo, wala siyang ibang nagawa kundi tumitig. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Pagkatapos, ang pagkabigla ay napalitan ng isang damdaming hindi pa niya naramdaman ng ganito katindi. Isang purong galit. Isang galit na kayang pumatay. Dahil sa tabi ng kanyang anak, nakatayo si Edward Kane. Inaayos nito ang kwelyo ng kanyang damit na para bang nagpagpaglang ng alikabok. Anong nangyari? Sigaw ni Robert. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Tumingin sa kanya si Edward, ang mukha ay nagpapakita ng pagkukunwaring pag-aalala. Sir, salamat at dumating kayo. Hindi ko alam ang gagawin. Bigla na lang siyang nadulas. Napakalakas ng pagkabagsak niya. Nadulas?
Tumingin si Robert mula sa walang emosyong mukha ni Edward, pababa sa pasa sa pisngi ng kanyang anak, sa dugong dumadaloy mula sa labi nito. Hindi ito gawa ng pagkadulas. Ito ay gawa ng isang halimaw. Sinungaling, mahinang sabi ni Robert. Ang bawat salita ay may bigat ng bakal. Sir? Huwag mo akong tawaging sir, sabi ni Robert, dahan-dahang humakbang palapit. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay isang pangako ng paghihiganti. Nakikita ko ang pasa sa mukha niya, Edward. Nakikita ko ang takot sa mga mata niya bago siya nawalan ng malay. Nagkakamali kayo ng iniisip. Tinatanong kita. Umalingaw-ngaw ang boses ni Robert, puno ng kapangyarihan na nagpapatakbo sa isang buong korporasyon. Anong ginawa mo sa anak ko? Hindi nakasagot si Edward. Sa unang pagkakataon, nakita ni Robert ang isang siwang sa perpektong maskara nito. Isang kislap ng takot. Lumuhod si Robert sa tabi ni Isabela. Hinaplos niya ang buhok nito. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Anak, Daddy's here. Daddy's here. Isang ambulansya ang dumating. Habang isinasakay si Isabela sa stretcher, tumayo si Robert at hinarap muli si Edward. Ang kanyang mga mata ay tuyo, ngunit ang sakit sa loob nito ay mas malalim pa sa anumang luha. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang boses ay naging malamig at walang awa. Dudurugin kita, bulong niya. Sapat lang para marinig ni Edward. Hindi lang sa kulungan, sisirain ko ang pangalan mo, ang kumpanya mo, ang lahat ng pinaghirapan mo. Lumapit pa siya ng isang hakbang, ang kanilang mga muka ay ilang pulgada na lang ang layo. Susunugin ko ang imperyo mo hanggang sa maging abo, dagdag niya. At sisiguraduhin kong habang buhay mong pagsisisihan ang gabing ito. Isinusumpa ko sa dugo ng anak ko. Hindi na niya hinintay ang sagot. Tinalikuran niya si Edward at sumunod sa stretcher na nagdadala sa kanyang anak. Sa loob ng ospital, ang bawat tiktak ng orasan ay parang isang martilyo sa kanyang dibdib. Nakaupo siya sa tabi ng kama ni Isabela. Hawak ang kamay nito. Puti ang buong paligid. Ang tanging tunog ay ang marahan na pag-beep ng mga makina na nakakabit sa kanyang anak. Sinabi ng doktor na ligtas na ang bata sa sinapupunan ni Isabela. Ligtas na rin siya. Ngunit ang pinsala ay hindi lang pisikal. Ilang oras na siyang gising, pero hindi pa rin ito nagsasalita. Nakatitig lang ito sa kawalan. Ang mga mata ay walang buhay. Hinaplos ni Robert ang kamay ng kanyang anak. Ang isip niya ay paulit-ulit na binabalikan ang kanyang sinabi kay Edward. Hindi lang yun basta banta. Iyon ay isang sumpa, isang pangako, at sisiguraduhin ni Robert Carter sa ngalan ng langit at lupa na tutuparin niya ito. Biglang pumasok ang isang nurse. Sir, gising na po si Ma'am Isabela. Tinatanong po siya ng doktor kung may gusto siyang sabihin tungkol sa nangyari. Tumingin si Robert sa doktor na kasunod ng nurse, puno ng pag-asa. Eto na. Sasabihin na ni Isabela ang katotohanan. Umiling ang doktor, isang malungkot na pag-iling. I'm sorry, Mr. Carter. Stable na siya at ang baby, pero she's suffering from acute trauma. Anong ibig sabihin niyan, Doc? Tanong ni Robert, kinakabahan. Ayaw niyang makipag-usap, sabi ng doktor, sa kahit kanino. Nagising si Isabela sa pamilyar na lambot ng kanyang kama. Sa isang iglap, inakala niyang isa lang masamang panaginip ang lahat. Ang party, ang sigawan, ang sakit. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang bigat sa kanyang dibdib ay bumalik. Hindi ito panaginip. Nasa sarili niyang kwarto si Isabela, pero may kakaiba. Ang kurtina ay sarado. Nag-iiwan lang ng manipis na sinag ng liwanag. At sa tabi ng kanyang kama, may isang babaeng hindi niya kilala, nakasuot ng uniforme ng isang nurse. Gising na po pala kayo, ma'am, sabi ng nurse, isang pilit na ngiti sa kanyang labi. Ako po si Nurse Elaine. Inatasan po ako ni Sir Edward na alagaan kayo.
Sinubukan ni Isabelang bumangon. Nasaan ang mga dating katulong? Nasaan si Manang Fe? Pinagbakasyon po muna sila ni Sir Edward para raw po mas makapagpahinga kayo ng maayos. Isang kilabot ang gumapang sa likod ni Isabela. Pinagbakasyon o pinalayas? Tumayo siya at dahan-dahang naglakad papunta sa pinto. Pagbukas niya, dalawang lalaking nakasuit ang agad na tumayo ng tuwid. Hindi niya sila kilala. Hindi sila ang dati nilang security. Bumalik siya sa loob at isinara ang pinto. Ang kanyang silid, na dati ay kanyang santuaryo, ngayon ay parang isang selda. Ang buong mansyon, na dati ay simbolo ng kanyang fairy tale, ngayon ay isa ng ginintuang hawla. Hinahanap niya ang kanyang cellphone. Kailangan niyang tawagan ang kanyang ama. Kailangan niyang marinig ang boses nito. Wala sa ibabaw ng lamesa, wala sa loob ng drawer, wala sa bag niya. Nagsimula siyang mataranta. Hinalughog niya ang buong kwarto, ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Wala. Kinuha ito. Kinuha niya ito. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Edward. May dalang tray ng pagkain. Ang kanyang nangiti ay kasing perpekto pa rin tulad ng dati. Para siyang walang kasalanan. Mahal ko, kailangan mong kumain. Sabi niya sa malambing na boses, inilapag ang tray sa kama. Para sa baby natin. Napalunok si Isabela. Ang boses na yon, na dati ay nagpapakalma sa kanya, ngayon ay nagdudulot ng takot. Napaatras siya. Huwag kang matakot, sabi ni Edward, lumalapit sa kanya. Protektahan kita, kaya nga kumuha ako ng bagong staff, para walang makalapit sa'yo, para walang makagulo sa isip mo. Hinawakan niya ang pisngi ni Isabela. Napapikit ito sa takot. Ang kanyang haplos ay malamig. Ang tatay mo. Sinusubukan niyang sirain tayo, Isabela. Bulong ni Edward. Pero hindi ako papayag. Manatili ka lang dito. Ligtas ka sa tabi ko. Inalis niya ang kanyang kamay at tiningnan ang mga mata ni Isabela. Isang babala ang nakatago sa likod ng kanyang pekeng pag-aalala. Kumain ka na. Babalik ako mamaya. Pagkaalis ni Edward, napasandal si Isabela sa pader, nanginginig. Isa siyang bilanggo sa sarili niyang pamamahay. Lumapit siya sa bintana, maingat na sumilip sa gilid ng kurtina. At doon, sa labas ng malaking gate ng kanilang mansyon, nakita niya ang sasakyan ng kanyang ama. Nakatayo ito sa labas. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Sinusubukang kausapin ang mga bagong gwardiya. Daddy, mahinang bulong niya. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo. Nandoon lang siya. Napakalapit. Pero parang 1,000 milya ang layo. Hinarangan siya ng mga gwardiya. Pagkatapos ng ilang minuto, sumakay na lang ito sa kotse at umalis. Nabigo. Napaupo si Isabela sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Wala na. Wala nang pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang lumang cellphone, isang backup phone na itinago niya sa ilalim ng isang loose floorboard sa loob ng kanyang walk-in closet. Inilagay niya ito doon para sa emergency. 1 taon na ang nakalipas at tuluyan nang nakalimutan. Napatayo siya. Dahan-dahan, para hindi makalikha ng ingay, pumasok siya sa closet. Lumuhod siya at kinapa ang sahig sa ilalim ng kanyang mga damit. Ayun, ginamit niya ang kanyang mga kuko para maingat na iangat ang isang piraso ng kahoy. At sa ilalim nito, nandoon ang luma niyang cellphone. Nanginginig ang mga kamay niya habang hawak ito. Matagal bago ito bumukas, low battery. Pero bumukas ito. Ang screen ay umilaw. At kasabay nito, ang sunod-sunod na pagpasok ng mga mensahe. 27 missed calls. Daddy 42. Unread messages. Daddy isang maliit na nangiti ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi siya nag-iisa. Ngunit habang binabasa niya ang unang mensahe na nagsasabing, "Anak, lumaban ka, parating na ako." Isang tunog ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang tunog ng mga yabag sa labas ng kanyang silid.
papalapit. Hating gabi, ang opisina ni Robert Carter ay hindi natutulog. Ito ang kanyang war room. Ang malaking mesa na gawa sa mahogany ay puno ng mga dokumento, mga financial report, at mga tasa ng kape. Kasama niya ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado at ang head ng kanyang finance team. Sigurado ba tayo dito? Tanong ni Attorney Romero. Tinuturo ang isang folder. Kapag ginawa natin ito, wala nang atrasan. This is an all-out corporate war. Tumingin si Robert sa bintana sa mga ilaw ng syudad sa ibaba. Ang kanyang mukha ay matigas na parang bato. Wala akong balak umatras. Gusto kong maramdaman niya ito. Gusto kong malaman niyang hindi siya untouchable. Ibinigay niya ang hudyat. Ilabas niyo na. Sa loob lang ng isang oras, isang anonymous tip ang kumalat sa mga business journalist. Isang tip tungkol sa isang malaking land deal sa probinsya na pinasok ng Kane Corporation. Isang deal na puno ng mga kickback at pamemeke ng dokumento. Isang maliit na lason na dahan-dahang kakalat sa buong sistema ng imperyo ni Edward. Kinaumagahan, pinanood ni Robert ang balita sa TV sa kanyang opisina. Bumagsak ng 15% ang stocks ng Kane Corporation sa pagbubukas pa lang ng merkado ngayong umaga, sabi ng news anchor. Ito ay matapos kumalat ang mga aligasyon ng korupsyon sa kanilang pinakabagong proyekto. Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Robert. Unang dugo. Pero alam niyang hindi ito sapat. Ang pera ay mababawi. Ang kailangan niya ay isang bagay na magpapakulong kay Edward. Isang bagay na hindi matatanggihan ng korte. At doon pumasok ang tawag mula sa kanyang private investigator. May nahanap kami, sir, sabi ng boses sa kabilang linya. Isang dating empleyado. Inalis ni Kane 2 buwan na ang nakalipas. Galit na galit sa kanya, pero takot magsalita. Saan ko siya makikita? Agad na tanong ni Robert. Ang tagpuan ay sa isang madilim na parking lot ng isang lumang gusali. Isang lugar na malayo sa mga matang mapanghusga. Nakita ni Robert ang isang lalaking payat na kayuko sa loob ng kanyang kotse. Siya na siguro iyon. Kinatok ni Robert ang bintana. Halos mapatalon sa gulat ang lalaki. Nang makita niya kung sino si Robert, mas lalo itong natakot. Mr. Carter. Sir. Nanginginig na sabi ng lalaki. Huwag kang matakot, sabi ni Robert sa pinakalmadong boses na kaya niya. Hindi kita sasaktan. Gusto ko lang makinig. Umabot ng halos kalahating oras bago tuluyang naglakas loob ang lalaki na magsalita. Nagtrabaho siya bilang personal assistant ni Edward. Isang araw, narinig niya ang isang pag-uusap sa telepono. Isang pag-uusap kung saan pinagbantaan ni Edward ang isang business partner. Alam kong mali. Kaya ni-record ko, sabi ng lalaki. Inilabas ang isang maliit na voice recorder. Para may panlaban ako kung sakaling ako naman ang balikan niya. Pero natakot ako, sir. Tinanggal niya ako sa trabaho. Binantaan niya ang pamilya ko. Ako ang bahala sa'yo at sa pamilya mo. Pangako ni Robert. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Bigyan mo ako ng kopya niyan at sisiguraduhin kong hindi ka na niya magagalaw. Nang gabing iyon, mag-isang pinakinggan ni Robert ang recording sa kanyang opisina. Ang boses ni Edward ay malinaw, malamig, puno ng pagbabanta. Alam mo kung anong kaya kong gawin. Isang tawag ko lang. Pwedeng maglaho na lang bigla ang pamilya mo. Kaya sumunod ka sa usapan. Napapikit si Robert. Eto na. Ang unang piraso ng totoong ebidensya. Ang unang pako sa kabaong ni Edward Kane. Sa unang pagkakataon, mula noong gabing iyon sa party, nakaramdam si Robert ng isang tunay na pag-asa. Tumunog ang kanyang telepono. Si Attorney Romero. Robert, nakita mo ba ang balita? Tanong ng abogado. Ang boses ay nag-aapura. Ang pagbagsak ng stocks niya? Oo naman. May pagmamalaking sagot ni Robert. Hindi.
May iba pa, sabi ni Atty. Romero. Kakatapos lang ng press conference ni Edward Kane. Napakunot ang noo ni Robert. Anong sinabi niya? Nag-aalangang sumagot ang abogado. Inaakusahan ka niya, Robert. Sinabi niya sa buong mundo na ikaw ang nagmamanipula ng merkado para sirain siya bilang personal na paghihiganti. Alam na natin yan. At mayroon pa. Putol ni Atty. Romero. Sabi niya, may hawak daw siyang ebidensya tungkol sa madilim na nakaraan mo. Nakatayo si Edward Kane sa harap ng isang full-length mirror sa kanyang penthouse office. Nakabihis siya ng isang mamahaling suit. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ngunit hindi ang kanyang refleksyon ang tinitingnan niya. Pinapanood niya ang sarili niya sa malaking TV screen na nasa dingding. Isang replay ng kanyang press conference kaninang umaga. Sa screen, ang kanyang mukha ay puno ng hinagpis at pag-aalala. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, sapat lang para magmukhang sinsero. Hindi ko alam kung bakit ito ginagawa ng aking biyenan, sabi ng Edward sa TV. Mahal na mahal ko ang kanyang anak. Mahal na mahal ko si Isabela. Ginagawa ko ang lahat para protektahan siya, lalo na ngayon, sa kanyang maselang kalagayan. Isang perpektong pag-arte. Ngumisi si Edward sa salamin. Ang mga buwaya sa media, kinain nila ang bawat salita. Ang publiko, puno sila ng simpatya para sa kaawa-awang bilyonaryo na inaapi ng kanyang makapangyarihang biyenan. Masterful, sir! Sabi ng kanyang PR head na si Victoria, nakatayo sa isang sulok ng opisina. Hindi pa tayo tapos. Malamig na sagot ni Edward. Inaayos ang kanyang kurbata. Gusto ni Robert Carter ng giyera? Bibigyan natin siya ng giyera na hinding-hindi niya malilimutan. Inilabas niya ang kanyang cellphone at pinindot ang isang numero. Ilabas niyo na ang mga dokumento tungkol sa Westwood acquisition. Utos niya. I-leak niyo sa mga blogger. Gusto kong makita ng lahat kung paano yumaman si Mr. Robert Carter. Gusto kong malaman nila na itinayo niya ang kanyang imperyo sa mga abo ng ibang tao. Ang Westwood acquisition, isang maruming deal mula sa nakaraan ni Robert. Isang hostile takeover kung saan nawalan ng lahat ang pamilyang nagmamay-ari nito. Nagpakamatay ang patriarch ng pamilyang yon. Isang eskandalo na matagal nang ibinaon ni Robert sa limot. Ngayon, hinuhukay ito ni Edward pabalik. Paano niyo nalaman ang tungkol doon, sir? Tanong ni Victoria. Hindi maitago ang paghanga. Ngumiti lang si Edward. Lahat ng tao ay may tinatagong basura, Victoria. Kailangan mo lang malaman kung saan maghuhukay. May tumunog na isa pang cellphone, isang burner phone na nakatago sa kanyang drawer. Isang text message mula sa kanyang espiya. May nakuha silang audio recording, isang ex-employee, pag-uusap mo at ni Mr. Diaz. Napailing si Edward. Amateur. Talagang inakala ni Robert na sapat na yon? Victoria, ihanda mo ang ating legal team, sabi niya. Kakailanganin nilang i-discredit ang isang testigo. Pagkatapos, tumayo siya at lumabas ng opisina. Oras na para bisitahin ang kanyang pinakamamahal na asawa. Naabutan niya si Isabela sa silid nito, nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa malayo. Mukha itong malungkot, mukha itong basahan, isang perpektong biktima. Mahal ko, malambing niyang sabi. Napatalon sa gulat si Isabela nang makita siya. Ang takot sa mga mata nito ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang kasiyahan. Umupo siya sa tabi nito at inabot ang isang tablet. Nasa screen ang isang news article. Ang headline, Ang madilim na nakaraan ni Robert Carter. Isang pamilya ang sinira. Tingnan mo, sabi ni Edward. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng awa. Tingnan mo ang ginagawa niya. Sinisira niya hindi lang ako, kundi pati na rin ang pangalan ng pamilya natin. Ang pangalan na dadalhin ng anak natin. Nanginginig ang mga kamay ni Isabela habang binabasa ang artikulo. Hindi totoo yan. Totoo o hindi na yon mahalaga, sabi ni Edward.
Hinahaplos ang buhok nito. Ang mahalaga, ito ang tingin sa kanya ng mundo ngayon. Isang halimaw, kaya kita nilalayo sa kanya, mahal ko. Nakikita mo na? Pinoprotektahan lang kita mula sa gulo niya. Tumulo ang mga luha ni Isabela. Pagkalito, sakit, pagdududa. Gustong-gusto ni Edward ang itsurang iyon. Ang itsura ng isang taong nawawalan ng pag-asa. Magtiwala ka lang sa akin, bulong niya. Ako lang ang kakampi mo dito. Hinalikan niya ito sa noo bago tumayo at maglakad palabas ng silid. Nang makalabas siya, ang malambing na ekspresyon sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ng isang malamig at kalkuladong tingin. Muling tumunog ang kanyang burner phone. Isa na namang text mula sa kanyang pinagkakatiwalaan. Nahanap na nila ang secret security camera sa private lounge. Papunta na sila para kunin ang footage. Isang nganggisi ang gumuhit sa mga labi ni Edward. Sa wakas, bulong niya sa sarili. Nahulog din sila sa bitag. 100% akong sigurado, sir. Ang boses ng private investigator ni Robert sa telepono ay puno ng kumpiyansa. May blind spot ang official CCTV system ng hotel, pero ang mga ganitong klase ng VIP lounge laging may secondary, hidden camera para sa insurance ng mga may-ari. At nahanap namin ito. Napatayo si Robert mula sa kanyang upuan. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang uri ng pananabik na matagal na niyang hindi naramdaman. Nasaan ito? Tanong niya. Nakatago sa likod ng isang painting, isang maliit na pinhole camera. High definition. Kung may nangyari sa loob ng kwartong iyon, nakuha nito ang lahat. Lahat? Pag-uulit ni Robert, hindi makapaniwala. Lahat, sir. Ito na. Ito na ang silver bullet. Ang ebidensyang hindi kayang pasinungalingan ng pinakamagaling na abogado. Ang video ng ginawa ni Edward. Kailangan nating makuha yan. Ngayon na, sabi ni Robert. Tumingin siya sa paligid ng kanyang opisina. Kailangan niya ng taong mapagkakatiwalaan. Isang taong hindi masisilaw sa pera ni Kane. Isang pangalan lang ang pumasok sa kanyang isip. David, tawag niya sa intercom. Pumunta ka sa opisina ko. Agad. Pumasok si David Reyes, ang kanyang hepe ng seguridad. Isang lalaking matipuno, may matalas na tingin, at naging tapat na sa kanya sa loob ng 15 taon. Para na siyang extension ng kanang kamay ni Robert. Sir? May misyon ako para sa'yo, David. Ang pinakamahalagang misyon sa lahat, sabi ni Robert. Ibinigay dito ang address ng hotel at ang eksaktong lokasyon ng kamera. Ikaw mismo ang kumuha ng hard drive. Huwag mong ipagkatiwala sa iba. Dalhin mo dito sa akin. Masusunod, sir, sabi ni David. Walang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Tumango ito at mabilis na umalis. Habang naghihintay, hindi mapakali si Robert. Naglakad-lakad siya sa kanyang opisina. Ang isip ay puno ng mga posibilidad. Kapag nakuha na nila ang video, tapos na ang laro. Ipapakita niya ito sa pulis, sa media, sa buong mundo. Makikita ng lahat ang tunay na mukha ng halimaw na nagtatago sa likod ng isang bilyonaryong namnongiti. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng isang numero na sa ulado na niya. Ang numero ng burner phone na ipinuslit niya papasok sa mansyon para kay Isabela. 2 ring lang, sumagot ito. Daddy? Ang mahinang boses ni Isabela. Anak! Sabi ni Robert, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Malapit na. Malapit nang matapos ang lahat ng ito. Anong ibig mong sabihin? May nahanap kami, Isabela. Isang video. Ang video ng ginawa niya sa'yo. Ito na ang ebidensyang kailangan natin. Narinig ni Robert ang isang hikbi sa kabilang linya. Isang hikbi ng pag-asa. Totoo ba yan, Daddy? Totoo ito, anak. Sabi ni Robert. Isang ngiti ang nabuo sa kanyang labi. Malapit mo nang mabawi ang buhay mo. Malapit nang makulong ang demonyong yan. Pangako ko sa'yo. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ni Robert ay gumaan ng 100 libra.
Nakikita na niya ang liwanag sa dulo ng madilim na tunnel na ito. Ang tagumpay ay abot kamay na. Tumunog ang kanyang telepono. Si David. Nakuha mo na? Masiglang tanong ni Robert. Inaasahan niyang marinig ang boses ng tagumpay. Ngunit ang narinig niya ay katahimikan. David, nariyan ka ba? Sir. Ang boses ni David ay kakaiba. May takot, may pag-aalala. Nandito na ako, sir, sa security room ng hotel. At? Tanong ni Robert. Nagsisimula ng kabahan. Ang hard drive, sir. Huminga ng malalim si David. Nandito nga, pero wala na ang laman. Napakunot ang noo ni Robert. Anong ibig mong sabihin? Someone got here first, sabi ni David. Ang boses ay nanginginig na. Sinadya. Burado lahat. Formatted. Walang kahit isang file na natira, sir. Wala na. Wala na. Ang dalawang salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Robert na parang isang putok ng baril. Ibinalik niya ang telepono sa kanyang mesa. Ang kanyang mga kamay na kayang magpatakbo ng 1 bilyong pisong kumpanya ay nanginginig. Imposible. Paano? Paano nalaman ni Edward? 3 tao lang ang nakakaalam tungkol sa kamera. Ang kanyang investigador, si Attorney Romero at si David. Ang investigador ay binayaran niya ng malaki para sa impormasyon, hindi para sa katapatan sa iba. Si Romero ay kasama na niya mula pa noong nagsisimula siya. At si David? Hindi. Hindi si David. 15 taon. Sa loob ng 15 taon, si David ang kanyang anino, ang kanyang mata at tainga. Sumuong sila sa napakaraming krisis ng magkasama. Itinuturing na niya itong pamilya. Pero paano? Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Robert ang mga pangyayari. Masyadong mabilis, masyadong malinis ang pagkakatrabaho. Para bang may nagbigay ng eksaktong oras kung kailan sila kikilos. Para bang may nag-abot ng susi sa kalaban. Biglang may naalala si Robert. Isang maliit na detalye sa sinabi ni David sa telepono. Sir, malinis ang pagkakabura. Para bang alam na alam nila kung gaano kahalaga ang video. Nanlamig ang buong katawan ni Robert. Hindi niya sinabing video. Ang eksaktong salita na ginamit niya kay David ay hard drive at footage. Isang maliit na pagkakaiba, pero sa mundo ng mga sekreto, ito ay isang malaking siwang. Isang siwang na nagpapakita ng katotohanan. Ayaw niyang maniwala. Kailangan niyang makasiguro. Pinindot niya ulit ang intercom. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon. Isang nakakakilabot na kalma. David, bumalik ka dito. May kailangan lang akong linawin. Pagpasok ni David sa opisina, ang mukha nito ay puno pa rin ng pagkukunwaring pagkadismaya. Sir, pinapahanap ko na sa mga tao ko kung sino ang... Hayaan mo na yan, David! Putol ni Robert. Nakatalikod ito at nakatingin sa bintana. May magandang balita. Po? Nagtatakang tanong ni David. Humarap si Robert, isang pekeng ngiti sa kanyang mga labi. Ang mga taga-IT natin, mga henyo. May na-recover silang isang corrupted file fragment mula sa server ng hotel. Hindi buo ang video, pero sapat na. May nakuhang isang malinaw na still image. Nakita ni Robert ang pagbabago sa mga mata ni David. Isang kislap ng gulat, ng takot. Mabilis itong nawala. Pero nakita niya. Di talaga po, sir? Ano pong nakita? Isang sapatos, sabi ni Robert. Pinapanood ng maigi ang bawat galaw ni David. Isang mamahaling sapatos na katabi ng katawan ni Isabella habang nakahandusay siya. Isang pares ng Italian leather shoes. Pinapalinis na namin ang imahe ngayon. Isang butil ng pawis ang tumulo sa gilid ng noo ni David. At sa sandaling iyon, alam na ni Robert na wala ang nangiti sa kanyang labi. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng yelo. Ang problema lang, David, nagsisinungaling ako. Nanlaki ang mga mata ni David. Sir,
Wala tayong na-recover, sabi ni Robert, dahan-dahang humakbang palapit. Walang sapatos, walang imahe, pero salamat sa'yo. Ngayon, sigurado na ako. Hindi ko po maintindihan. Ikaw, sabi ni Robert. Ang kanyang boses ay hindi na pasigaw, kundi isang mapanganib na bulong. Ikaw ang ahas sa loob ng aking bahay. Ikaw ang traidor. Nawala ang lahat ng pagkukunwari sa mukha ni David. Napalitan ito ng isang malamig at walang pakialam na tingin. Hindi na siya nagsinungaling pa. Bakit? Iyon lang ang kayang itanong ni Robert. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi pa sa galit. 15 taon, David. Pamilya ang turing ko sa'yo. Nagkibit-balikat si David. Trabaho lang, sir. Magkano? Tanong ni Robert. Magkano ang halaga ng katapatan mo? Mas malaki ang bayad niya. Simpleng sagot ni David. Isang suntok. Isang malakas na suntok sa panga ni David ang pinakawalan ni Robert. Bumagsak ito sa sahig, ngunit hindi ito nagpakita ng sakit. Pinunasan lang nito ang dugo sa kanyang labi at dahan-dahang tumayo. Umalis ka na, sabi ni Robert. Ang kanyang boses ay basag. Umalis ka na, bago pa kita mapatay. Hindi na nagsalita si David. Tumalikod ito at naglakad palabas ng opisina. Isinara ang pinto sa likod niya at kasabay nito, isinara rin ang 15 taon ng kanilang pinagsamahan. Naiwang mag-isa si Robert, napasandal sa kanyang mesa. Wasak, talunan, pinagtaksilan. Ang kanyang pinakamalakas na sandata ay nawala. Ang kanyang buong plano ay gumuho. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang hindi rehistradong numero. Binuksan niya ito. Isang litrato. Si David, nakangiti, nakaupo sa loob ng isang private jet. May hawak itong isang baso ng champagne, itinaas na parang nakikipagtagay. At sa ilalim ng litrato, isang maikling mensahe. Mula kay Edward Kane. Salamat sa pagpapahiram ng tauhan mo. Checkmate. Ang unang pagkikita nila ay sa isang maliit at hindi kilalang coffee shop sa kabilang dako ng syudad. Isang lugar na hinding-hindi maiisip ni Edward na pupuntahan ni Isabela. Nagsuot si Isabela ng simpleng bestida, salamin, at isang sombrero para hindi siya makilala. Bawat anino ay tinitingnan niya. Bawat tunog ng pinto ay nagpapakaba sa kanya. Ngunit ang takot ay may kasama ng bagong damdamin, determinasyon. Dumating si Attorney Jasmine Diaz. Bata pa ito. Siguro ay mas bata pa sa kanya ng ilang taon. Simple lang itong manamit, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng talino. Mrs. Kane, sabi nito, inilahad ang kamay. Salamat sa pagpunta. Tawagin mo na lang akong Isabela. Sagot niya. Tinanggap ang kamay nito. Sa loob ng 2 oras, ikinuwento ni Isabela ang lahat. Hindi lang ang tungkol sa gabing iyon, kundi ang mga maliliit na bagay na naipon sa loob ng maraming buwan. Ang mga pasaring, ang mga pagbabanta, ang pagkontrol sa kanyang mga damit, sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang buhay. Habang nagsasalita siya, nakikinig lang si Attorney Diaz. Hindi ito sumasabad. Isinusulat lang nito ang lahat sa isang maliit na kwaderno. Ang problema natin, Isabela, sabi ni Attorney Diaz nang matapos siya, ay wala tayong pisikal na ebidensya. Salita mo laban sa salita niya. At siya, si Edward Kane. Alam mo kung gaano siya kapani-paniwala sa mata ng publiko. Alam ko, mahinang sagot ni Isabela. Kaya nga ako nandito. Anong gagawin natin? Ang pinakamalakas na sandata natin ay ang katotohanan, sabi ni Attorney Diaz. Pero hindi sapat na sabihin lang natin. Kailangan nating iparamdam sa kanila. Kailangan mong isulat ng lahat. Bawat detalye, bawat alaala, bawat salita. Kaya sa mga sumunod na araw, iyon ang ginawa ni Isabela. Sa gabi,
Kapag ang buong bahay ay tulog na, binubuksan niya ang luma niyang laptop na nakatago sa ilalim ng kama. Nagsusulat siya. Ang pagsusulat ay isang uri ng torture. Paulit-ulit niyang binabalikan ang mga alaalang gusto na niyang kalimutan. Umiiyak siya habang nagtatype. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit habang isinusulat niya ang mga ito, isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang mga alaala, na dati ay may kapangyarihang saktan siya, ay unti-unting nawawalan ng kontrol sa kanya. Sa bawat salitang isinusulat niya, para siyang naglalabas ng lason mula sa kanyang sistema. Natagpuan niya ang kanyang boses. Isang gabi, nalaman ng kanyang ama ang kanyang ginagawa. Tumawag ito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Anak, huwag mong gawin yan," pakiusap ni Robert. "Masyadong mapanganib. Haharapin mo siya sa korte. Sisirain ka niya, Isabela. Gagamitin niya ang lahat laban sa'yo." "Alam ko, Daddy," kalmadong sagot ni Isabela. "Pero sinubukan na natin ang paraan mo. Ang paggamit ng pera at kapangyarihan. Hindi gumana. Oras na para subukan ang paraan ko." Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kanyang ama. Isang buntong hiningang may halong takot at paghanga. "Kung yan ang desisyon mo, nasa likod mo ako." Dumating ang araw ng paghahanda para sa korte. Sa opisina ni Attorney Diaz, paulit-ulit nilang pinagpraktisan ang testimonya. "Tatanungin ka nila tungkol sa nakaraan mo," sabi ni Attorney Diaz. "Bubuhayin nila ang lahat ng pagkakamali mo. Tatawagin ka nilang sinungaling, isang asawang hindi marunong makontento, isang babaeng unstable." "Handa ako," sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Sa bawat tanong na sinasagot niya, lalo siyang lumalakas. Ang kanyang mga salita ay hindi na salita ng isang biktima. Ito na ang mga salita ng isang mandirigma. Isang araw bago ang unang araw ng pagdinig, isang delivery ang dumating para sa kanya sa mansyon. Walang pangalan ng nagpadala. Pinabuksan niya ito sa isang katulong, isang maliit na kahon. Sa loob nito, isang manika. Isang magandang manika na nakasuot ng damit pangkasal. Ngunit ang leeg ng manika ay bali. Ang courtroom ay malamig at tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ubo ng mga tao at ang kaluskos ng mga papel. Para kay Isabela, ang katahimikan na iyon ay mas nakakabingi kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Nakaupo siya sa witness stand. Sa kanyang harapan, ang mga miyembro ng jury, 12 estranghero na hahatol sa kanyang katotohanan. Sa kanyang kaliwa, si Attorney Diaz, ang kanyang nag-iisang kakampi sa lugar na ito. At sa kanyang kanan, sa lamesa ng depensa, nakaupo si Edward. Nakatingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi nagpapakita ng galit. Sa halip, puno ito ng awa. Isang pekeng awa na idinisenyo para sa jury. Isang tingin na nagsasabing, "Tingnan niyo ang kaawa-awa kong asawa. Nalilito, naguguluhan." Mrs. Kane, nagsimulang magsalita si Attorney Legarda, ang pangunahing abogado ni Edward. Isa itong matandang lalaki na kilala sa kanyang abilidad na durugin ang mga testigo. "Maaari mo bang ilarawan sa hukumang ito ang inyong pagsasama ng aking kliyente?" Noong una, "Masaya," sagot ni Isabela. Ang kanyang boses ay kalmado. "Akala ko, perpekto." "Akala nyo?" Pag-uulit ni Attorney Legarda. "Ibig sabihin hindi pala? Kailan nyo natuklasan na hindi pala ito perpekto? Bago ba o pagkatapos nyong gastusin ang milyon-milyong piso mula sa kanyang pera?" "Objection!" Mabilis na sabi ni Attorney Diaz. "Sustained." Ngumiti lang si Attorney Legarda. Ang lason ay naitanim na. Sa sumunod na oras, sinubukan siyang sirain ni Attorney Legarda. Ginamit nito ang kanyang mga therapy session, ang kanyang mga private journal, ang mga kwento mula sa mga dating kaibigan na binayaran ni Edward. Pinagmukha siyang isang babaeng emosyonal, maluho at hindi matatag.
Hindi ba totoo, Mrs. Kane, na madalas kayong magkaroon ng mood swings? Hindi ba totoo na minsan ay nagkulong kayo sa inyong kwarto at hindi kinakausap ang inyong asawa dahil lang hindi nyo nakuha ang isang bag na gusto nyo? Hindi ba totoo na kayo ang unang nanulak sa gabing iyon at ang aking kliyente ay ipinagtanggol lamang ang kanyang sarili? Sa bawat tanong, nanatiling kalmado si Isabela. Sumagot siya ng may dignidad. Hindi po totoo yan. Nang sa wakas ay oras na para si Attorney Lee Diaz naman ang magtanong. Isang tanong lang ang binitawan nito. Isabela, maaari mo bang sabihin sa amin, sa sarili mong mga salita, kung ano ang eksaktong nangyari noong gabi ng charity ball? Huminga ng malalim si Isabela. Tumingin siya, hindi sa abogado, hindi kay Edward, kundi direkta sa mga mata ng bawat miyembro ng jury at nagsimula siyang magkwento. Ang kanyang boses ay hindi na boses ng isang biktima na humihingi ng awa. Ito ay boses ng isang babaeng nagsasabi ng kanyang katotohanan. Ikinuwento niya ang tungkol sa palakpakan ng mga tao, ang malamig na tingin ni Edward, ang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang braso. Ikinuwento niya ang pag-atake, ang sakit at ang takot. Habang nagsasalita siya, ang courtroom ay tila huminto sa paghinga. Ang peking ngiti sa mukha ni Edward ay unti-unting nawawala. At habang nakahiga ako sa sahig, pagpapatuloy ni Isabela, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig sa bigat ng alaala. Ang tanging iniisip ko ay ang anak ko. Ang sabi niya sa akin, ang sabi niya, ngayon, alam mo na kung saan ka lulugar. Isang hikbi ang narinig mula sa isang babae sa jury. Sinungaling! Isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng korte. Lahat ay napatingin kay Edward. Nakatayo na ito, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ang maskara ng isang kalmadong asawa ay tuluyan ng nalaglag. Ang halimaw ay lumabas. Hindi mo alam kung anong pinagsasabi mo. Pagsisisihan mo ito, Isabela. Pagsisisihan mo. Mr. Kane, sigaw ng hukom. Umupo ka. Order in the court. Pero huli na. Nakita ng lahat. Ang galit. Ang pagbabanta. Ang tunay na siya. Nahuli ni Isabela ang tingin ng kanyang ama sa kabilang panig ng silid. Tumango ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Pagkatapos ng ilang araw, ang paglilitis ay natapos. Ipinadala ang jury sa isang silid para magdesisyon. Ang paghihintay ay isang uri ng impyerno. Bawat minuto ay parang isang oras. Hawak ni Isabela ang kamay ng kanyang ama. Ang kanilang mga palad ay parehong pinagpapawisan. Pagkatapos, ang pinto ay bumukas. Bumalik na ang jury. Tumayo ang foreman, isang babaeng nasa katanghalian ng edad. Ang kanyang mukha ay seryoso, hindi mabasa. Inabot niya ang isang piraso ng papel sa clerk. Ang buong courtroom ay tumahimik, naghihintay. Ang boses ng jury foreman ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na courtroom. Bawat salita ay may bigat na parang bato. On the charge of felony domestic assault, we the jury find the defendant, Edward Kane. Huminto ito saglit, isang sandali na parang habang buhay para kay Isabela. Napapikit siya. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Guilty. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa buong silid. Pagmulat ni Isabela, ang una niyang nakita ay ang mukha ni Edward, ang pagkabigla, ang hindi paniniwala, ang galit. Sa isang iglap, ang bilyonaryong tinitingala ng lahat ay naging isang ordinaryong kriminal. Isang hikbi ang kumawala sa lalamunan ni Isabela. Hindi hikbi ng kalungkutan, kundi ng kaginhawaan. Isang bigat na matagal na niyang pinapasan ang biglang nawala. Nang ilabas ng mga pulis si Edward mula sa courtroom, dumaan ito sa harap niya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa huling pagkakataon. Wala nang pagbabanta sa mga mata nito. Ang nakita na lang niya ay isang talunang lalaki na walang laman ng kalooban. Sa labas ng korte,
Sinalubong siya ng mga kamera at mikropono, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tanging nakita niya ay ang kanyang ama na naghihintay sa kanya. Walang salitang namutawi sa kanila. Niyakap lang ni Robert ang kanyang anak. Isang yakap na iba sa lahat. Hindi na ito yakap ng isang amang gustong protektahan ang isang marupok na prinsesa. Ito ay yakap ng isang amang puno ng paghanga para sa isang reyna. "I'm so proud of you," bulong ni Robert. Ang boses ay basag. "Salamat, Daddy," sagot ni Isabella. "Salamat sa pagtitiwala mo sa akin." Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng media ay unti-unting humina. Ang pangalang Edward Kane ay dahan-dahang nalimot. Naging isa na lang masamang alaala. At sa gitna ng katahimikan, isang bagong buhay ang nagsimula. Isinilang ni Isabella ang isang malusog na batang lalaki. Pinangalanan niya itong Lucas, na ang ibig sabihin ay tagapagdala ng liwanag. Isang hapon, habang pinapatulog niya si Lucas sa kanyang mga bisig, nakatingin siya sa bintana. Ang mundo sa labas ay pareho pa rin, ngunit ang paraan ng pagtingin niya dito ay nagbago na. Hindi na siya takot. Alam niya na ang mga sugat ay hindi basta-basta naghihilom. May mga peklat na mananatili, ngunit natutunan niyang ang mga peklat ay hindi simbolo ng kahinaan, kundi simbolo ng kaligtasan. Isang paalala na may isang laban siyang pinagdaanan at napanalunan. Isang taon matapos ang paglilitis, tumayo si Isabella sa harap ng isang maliit na grupo ng mga tao. Nasa isang bagong bukas na gusali sila. Sa pader sa likod niya, may isang pangalan na nakapinta sa malalaking letra, Hope Center for Survivors. "Ang pangalan ko ay Isabella." Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Hindi na siya si Isabella Carter na anak ng isang CEO o si Isabella Kane na asawa ng isang bilyonaryo. Siya na lang si Isabella. Pinagmasdan niya ang mga mukha sa kanyang harapan. Mga babaeng may iba't ibang edad, may iba't ibang kwento. Ngunit sa kanilang mga mata, nakita niya ang isang pamilyar na sakit. Dati, akala ko ang pag-ibig ay isang fairy tale. Pagpapatuloy niya, akala ko ang lakas ay nasa kapangyarihan at pera. Pero natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi sa pagganti, hindi rin sa paglimot. Huminga siya ng malalim. Isang ngamning isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay na ngiti. Ang tunay na lakas, sabi niya, ay nasa pagbangon at paghilom, nasa pagpili na gamitin ang ating mga basag na piraso para buuin hindi lang ang ating sarili, kundi para tulungan ding buuin ang iba. Nasa pagpili na maniwala na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, laging mayroong pag-asa. Sa unang hilera, nakaupo si Robert Carter, hawak ang kanyang apo na si Lucas. Nakatingin siya sa kanyang anak na nagsasalita sa entablado. Ang kanyang prinsesa ay isa na ngayong mandirigma, isang tagapagdala ng liwanag. At sa sandaling iyon, alam niyang hindi lang hustisya ang kanilang nakamit. Nakamit nila ang kapayapaan. At dito nagtatapos ang kwento ng pagbangon at pag-asa ni Isabella. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa pagsama ninyo sa akin sa isang paglalakbay na puno ng sakit, luha, at sa huli, tagumpay. Ang bawat kabanata ay isinulat ng may pag-iingat at emosyon na may iisang layunin, ang iparamdam sa inyo ang bawat tibok ng puso ng ating mga tauhan. Ang pagsulat sa kwento ni Isabella ay hindi naging madali. May mga pagkakataon na kasabay niya akong umiyak, kasabay niyang natakot, at kasabay niyang nahanap muli ang kanyang lakas. Dahil higit sa lahat, ang kwentong ito ay isang paalala. Isang paalala na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang bumangon mula sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay. Na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nagiging dahilan ng takot. Bagkus
ay nagiging kanlungan ng kapayapaan at ang pag-asa. Ang pag-asa ay isang liwanag na hindi kailanman namamatay, laging naghihintay na muli nating matagpuan sa loob ng ating mga sarili. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso sa anumang paraan, nais kong marinig ang inyong saloobin. Ang inyong mga komento ay nagsisilbing inspirasyon at lakas para sa akin na magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong tulad nito. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi at anong aral ang mananatili sa inyong puso? Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento. Ito po ang inyong tagapagsalaysay, laging nagpapaalala na sa bawat pagsubok, mayroong lakas at sa bawat katapusan, may bagong simula.